sa kita. Bango ba? Amoy mo? Hello, mic sound check. Sa ilang sandali ho ay magsisimula ho ang ating gawain. So inanyayahan ng ating mga kapatiran na tayo ho ay magsipasok na upang tayo ho ay makapagsimula. Sound check. Okay, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Welcome to a rainy Sunday morning. Ano ho? At purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan sa atin. This is the 4th Sunday of October and meron pang isa. So 5 Sundays ang October. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya. Welcome po sa bawat isang naririto and again sa ating mga kasama online. At pinupuri natin ang Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan. Marami tayong mga kapatiran na hindi natin makakasama ngayon sa ating mga gawain. May mga ubot sipon, may mga trangkaso. At ang Velasco family naman maghahatid sa airport kay Brother Danny. So pag-pray natin ang bawat isa. At muli, hindi lamang ang physical na karamdaman, kundi lahat tayo ay may kanya-kanyang bigat na pinapasan. But as we have been commanded sa Scripture that we should bear one another's burdens. Magpasanan tayo, magtulungan tayo, at magpanalanginan. Ilan ho muna ang mabilis na announcements. At uulitin din naman ho natin mamaya. Una, sa next Sunday, magkakaroon ho tayo ng a little bit extra special na church meeting. And dito ho tayo magtatanghalian sa church. So sana ho, wag magmadaling umuwi at paghandaan ho natin yun. And then also, first Sunday ng November, ang ating second service ay idadaos po doon sa JCBC Pandi. So we will see if we will be able to have a live nung gawain ho doon para din ho sa ating mga kapatiran dito na hindi makakasama. At tayo ho ay naimbitahan upang saya at makiselebrate sa kanila hong anibersaryo. So pag-pray po natin ang mga bagay po na yan. Ang atin hong Christmas service will be December 17 at nawa ho ay mapaghandaan natin at ipag-anyaya po
natin. Not just our special occasions, but every Sunday, at pag-pray natin kung meron tayong, pwede tayong gamitin ng Diyos na makapag-anyaya sa iba. Well, right at this moment, tayo magsimula sa ating Sunday School and ating pag-aaralan at tutuloy ang ating pag-aaral sa 5 solas, and we are on the third one, Sola Gratia. So bago yun, tayo muna tumayo at tayo umawi. At tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Student, Revelation. Magsipon na pong lahat. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon, and we thank and praise God for that 66 books of the Bible, which comprises the whole canon of scriptures. At meron tayong basihan ng atin hong pananampalataya. So, as I've said kanina, pagpapatuloy natin, Lord willing, tatapusin natin ito at hindi tayo masyadong magtatagal sa mga susunod na iba pang natitirang 5 solas, and tayo ay excited sa ating next Sunday School lesson about LGBTQIA+++++. At yung Sunday School lesson ho na yan ay ihatid sa atin ni Brother Daryl Velasco. No, matagal niya nang pinaghahandaan ho yan. And salamat sa Diyos na binigyan tayo ng isa pang kamanggagawa na well-able sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At nawa ho ay ito'y gamitin ng Panginoon upang lalo nating matutunan. Lalo na tayo bilang mga Kristiyano, do hindi legal, pero napaka-accepted sa atin hong lipunan. Unti-unti lalong itong nagiging katanggap-tanggap sa iba. At titinan natin kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. But before that, magpatuloy ho tayo sa ating pag-aaral sa Sola Gratia. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, dakila, o Diyos kamangha-mangha ang iyong biyaya. At gayon din, O Diyos, Ikaw ay kamangha-mangha sa iyong katuwiran, sa iyong kabanalan. Ikaw ay Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan. Lord, aming hinihingi ngayon ang kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, O Panginoon. At Lord, kami tumitingin sa aming Panginoong Hesukristo sapagkat sa Kanya lamang merong kapatawaran ang aming mga kasalanan. Hindi ang dami o hindi ang tumulong luha namin, kundi, O Diyos, ang dugo ng aming Panginoong Hesus ang siyang kapatawaran sa aming mga kasalanan. At muli, Panginoon, sa aming pong mga kapatiran, na doon ang mga karamdaman, mga iba't ibang hamon na hinaharap,
at dahilan upang hindi namin makasama ngayon sa gawain. Nawa o Diyos ay kahabagan mo po sila, tulungan mo po sila, maging sa online, Panginoon, ay gamitin mo ito patuloy upang maging biyaya po sa kanila. Ingatan mo kami, Panginoon, at sa lahat ng ito, ikaw po ang maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ay dumako sa atin hong pagpapatuloy ng lesson at magbalik-aral ho tayo. As we have been saying, 5 solas, at ito yung naging guiding principles ng Reformation. Nung bumalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na nabuksan, naging available ang salita ng Diyos sa mga mananampalataya noong 1600 sapagkat isa sa mga dahilan na i-translate ito, kung naalala nyo, translate ni Martin Luther sa German language, naging sa providensya ng Diyos, available na ang printing press. So when people studied God's Word, itong 5 kategorya na ito ng mga katotohanan ang naging gabay. Pinag-aralan natin ang sola scriptura, scripture alone. At anong ibig sabihin yan? Ang Biblia lang ang pangunahin at pinakamataas na otoridad natin. Muli, hindi si Brother Paul o sinuman o grupo o hindi ang salita ng Diyos. Pag sinabi natin scripture alone, ang ibig sabihin nito, lahat ng katotohanan na kinakailangan para sa ating kaligtasan, sambahin ng Diyos at mamuhay ng isang buhay na nagluluwalhati sa Diyos ay tinuturong, kung hindi mang malinaw o derechahan, ay implicitly, ibig sabihin mapag-aaralan, makukuha natin yung mga prinsipyo sa salita ho ng Panginoon. And then, tinapos natin yung pag-aaral sa solus Christus, that is, Christ alone. At nagbigay tayo ng babala sapagkat maraming mga relihiyon nagtuturo ng Christ but hindi alone. They will claim Christ alone, pero pag pinag-aralan nyo pa at pinakinggan nyo pa yung kanilang mga katuruan, ay hindi naman. It's Christ plus rituals, sacraments, obedience, baptism, membership, and so on. At marami pang idinadagdag kay Kristo. And what do we mean when we say Christ alone? Jesus Christ alone is our prophet, priest, and king. Ang kaligtasan ay tanging nakasalalay sa natapos ng gawa ni Jesus. So hindi gawa natin, yung ginawa ni Jesus bilang tagapamagitan natin ayon sa nangyari sa kasaysayan. Tanging ang kanyang buhay na walang kasalanan at ang paghahandog ng kanyang sarili sa krus bilang kapalit natin ang sapat para maituring tayong matuwid sa harap ng Diyos or to be justified. At anumang gospel or paraan ng kaligtasan na hindi kinikilala o itinatanggi. Paano nila ito itinatanggi? Pag dinadagdagan pa nila yung ginawa ni Jesus. Ang katotohanan iyon ay isang false gospel na hindi makapagliligtas ng sinuman. Hindi marami ang daan patungo sa Ama, hindi marami ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Iisa lamang ito at yun ay si Jesus lamang or solus Christus. Ngayon, pinag-aaralan natin yung grace alone. Grace alone. And we looked at some verses last time and let's review itong ilang mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved. For by grace are ye saved through faith, and that not yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. In Romans chapter 5, verse 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, who? Jesus Christ, hath abounded unto many. At isa sa diniinan natin last time, pag sinabi natin Christ alone, dun hindi po itong ihiwalay sa grace alone. Pag sinabi natin grace alone, hindi ito pwedeng ihiwalay sa Christ alone. So makikita ho natin agad na pag ang isang relihiyon o grupo o tagapagturo ay dinadagdagan si Kristo, we can conclude immediately na it's not grace alone para sa kanila. Kapag si Kristo at membership, si Kristo at pagsunod, si Kristo at, well, hindi grace alone. Sapagkat malinaw ho dito, the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ. So malinaw, Christ alone is always coupled with, when it comes to salvation, coupled with grace alone. Dinefine natin ito, nandun sa ating church brochure,
Ang mga tao ay walang maaaring angkinin sa Diyos, ibig sabihin walang obligasyon ang Diyos sa atin maliban na lang na ang makatarungang parusa para sa marami at tahasang mga kasalanan natin. Kaya nga, kung magliligtas man siya, ang Diyos, ng mga makasalanan na siyang ginawa niya sa ilan pero hindi sa lahat, ito ay dahil lang sa kaluguran niyang gawin ito. Sa katunayan, maliban na lang sa biyaya niyang ito at sa gawa ng banal na Espiritong nagbibigay buhay na dumadaloy mula sa biyayang ito, walang sinuman ang maliligtas. Kung ang mga pamamaraan ng tao, mga techniques o mga strategies lang ang pagbabatayan, walang kakayahan ang mga ito na magdala ng sinuman para sumampalataya kay Kristo. Tanging biyaya lamang ng Diyos na ipinahayag ipinahayag sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu ang makapagdadala sa atin kay Kristo at siyang makapagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan at babangon sa atin mula sa kamatayan tungo sa espiritual na buhay. Mahaba. At ang trabaho natin ngayon ay himayin ito. At itong mahabang pangungusap na ito patungkol sa biyayang nagliligtas ng Diyos ay naglalaman ng napakaraming mga katotohanan. So, last time, if you remember, dinefine natin ang grace at nagbigay tayo ng example inspired by Jerry Bridges. Hindi ito basta unmerited favor, but this is unmerited favor to those who are ill-merited. Ibig sabihin, hindi ka lang basta hindi karapat-dapat, kung hindi ang dapat sa atin ay parusa. At yun yung binigyan natin ng diin. And we borrowed this definition by Jerry Bridges. By the way, a very good author. Meron kayo nakitang libro ni Jerry Bridges. It's almost always worth yung halaga. At napakahusay niyang ipaliwanag sa naiintindihang kaparaanan ang mga napakalalaking katotohanan ng salita ho ng Panginoon. Ang sabi niya, God's favor, grace is God's favor through Christ to people who deserves His wrath. Ito yung pabor ng Diyos, kabutihan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo sa mga tao na ang karapat-dapat ay ang puot ng Diyos. By His grace, we do not receive the wrath we deserve. Hindi natin tinanggap yung puot, yung mga na kay Kristo, hindi tinanggap ang puot na karapat-dapat sa atin. Instead, we receive the favor we don't deserve. Why is it true? Paano nangyari ito? Paano ito naging totoo? The answer is found in two words. Through Christ. Or pwede natin palitan yan, Christ alone. Two words pa rin. Point, God's saving grace is always through the Lord Jesus Christ. And then, important, God's saving grace always presupposes sin and guilt. Sana, dun pa lang sa definition ng grace. At kapag meron ho tayong kausap na, alam niyo yun, hindi naman siya kapos sa kaisipan, pero hindi niya mag-gets. Isa sa pwede natin gawin ay i-define yung grace. Biyaya. Ano bang ibig sabihin ng biyaya? Hindi ka karapat-dapat. Bakit ka ba hindi karapat-dapat? Lalabas na ano? Ba't hindi ka karapat-dapat? Kasi makasalanan tayo. Kasi madumi tayo. So muli, God's saving grace presupposes sin and guilt. Ibig sabihin, pinapalagay nito, ina-assume nito na ang mga taong tatanggap ng biyaya ay hindi karapat-dapat. Well, again, kung karapat-dapat, hindi biyaya. At ibig sabihin nun tayo ay makasalanan. So, ibig sabihin, dun pa lang sa Ephesians 2:8, binasa natin kanina, for by grace, nagsusumigaw yun, because we're sinners. Kaya it is by grace. Sabi ni Sam Storms, grace has meaning only when men are seen as fallen, unworthy of salvation, and liable to eternal wrath. Hanggat hindi nakikita ng tao ang kanyang sarili na siya ay makasalanan at karapat-dapat sa puot ng Diyos, grace has no meaning. Walang ibig sabihin ang biyaya ng nagliligtas ng Panginoon kung hindi makikita. So muli, yung sinabi ni Jesus, at I would like to encourage us na i-consider ito. Dahil sinabi ni Jesus, yung mga walang sakit, hindi kailangan na manggagamot. At isa sa mga hamon, lalo na sa konteksto natin dito sa Pilipinas, ang tao, ang tingin sa kanilang sarili, mabait. Hindi naman ganun kasama.
At kung yun ang tingin nila sa kanilang sarili, deserving sila. Pwede sila sa langit. What kung yun ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi para sa kanila ang biyaya. Hindi nila matatanggap ang biyaya ng kaligtasan. So isa sa mga when we try to evangelize, when we try to share the gospel, isa sa mga kailangan nating i-labor ay ipakita sa kanila at ipaunawa. Hindi lang basta, naniniwala ka ba na makasalanan ka? Lahat naman sasabihin, yes. Pero hindi nila nauunawaan yun. Oo, makasalanan, hindi perfect. Pero mabait naman ako. Nakukuha nyo. At napakahalaga na i-work out natin yun. Kung paanong, if you remember si Brother Lloyd Aviva, sinare niya sa atin, nagmi-mission sa Thailand, isa sa kailangan nilang unang ilatag ay ipakilala muna ang Diyos ng Biblia bago ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sa atin naman, sa konteksto natin sa Pilipinas, dahil predominantly Catholic and religious, kilala si Jesus, ang una natin kailangan ilatag ay sila ay makasalanan at hindi kayang iligtas ang sarili. So muli, binigyan ko lang ng diin yung application nito sa ating evangelism. Grace does not contemplate sinners merely as undeserving but ill-deserving. It is not simply that we do not deserve grace, we do deserve hell. Okay? Hindi yung mabait ka naman pero dinagdagan ka ng No. We deserve hell. At ang biyaya ng Diyos ang siyang nagligtas sa atin. Well, we define, dun sa definition, muli, meron tayong mahabang definition, at ang dinedefine natin, it's not just the word grace, but yung grace alone, particularly when it comes to salvation. Nakuha ho ba? Ang mga tao, we looked at this last Sunday, ay walang maaaring angkinin sa Diyos. In another way of saying it, wala tayong pwedeng i-demand sa Diyos. Tama? Halimbawa, sa madaling salita, walang obligasyon ng Diyos sa atin. Halimbawa, nangutang sa'yo, pwede mong singilin. Nangutang eh. Yung sa'yo, pinahiram mo sa kanya, pwede mong bawiin. Pwede mong angkinin. Ang Diyos ay walang obligasyon na tayo ay iligtas. Bakit? Lahat tayo ay makasalanan. Ang ating mga pinakamabuting gawa ay kulang pa rin maruming basahan. Lahat tayo ay patay sa espiritu. And lahat tayo ay rebelde laban sa Panginoon. Romans chapter 8 verse 7. Because the carnal mind is enmity, what? Against God. Ito daw ay pakikipag-alit. So wag nating isipin na ang tao gustong-gusto sa Diyos pero ang Diyos ang galit. No. Ang tao ay ayaw na ayaw sa Diyos. For it is not subject to the law of God. Hindi ito nagpapailalim sa mga kautusan ng Diyos. Neither indeed can be so an unsaved person, maaaring religious, but rebels against God. Rebelde laban sa Panginoon. Therefore, hindi obligado ang Diyos na iligtas tayo. Hindi obligado ang Diyos na maging mabiyaya sa atin. So yun yung ibig sabihin, ang mga tao ay walang maaaring angkinin sa Diyos. Ibig sabihin, tuloy natin yung definition, ibig sabihin, walang obligasyon ang Diyos sa atin. Walang obligasyon ang Diyos sa atin. Ang sabi ng Romans chapter 9, verse 15, pinag-aralan natin last Sunday, for he saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. Hindi obligado ang Diyos na mahabag sa lahat, as in mahabag sa lahat, that is iligtas lahat. Hindi obligado ang Diyos. So then, it is not of him that willeth, or him that runneth, but of God that showeth mercy. Hindi ito nakasalalay sa atin, nakasalalay ito sa Panginoon. So walang obligasyon ng Diyos sa atin. And hindi lang sa walang obligasyon ng Diyos sa atin, doon sa naka-highlight na may underline, maliban na lang, ito actually, pag ginawa ng Diyos yung kanyang obligasyon na bilang matuwid na hukom, anong gagawin niya? Maliban na lang ang makatarungang parusa para sa marami at tahasang mga kasalanan natin. Ang sabi ng Romans chapter 2 verse 5, by the way, ang Romans chapter 2 verse 5 and sumusunod ay passage na parang nagsasabi na ang salvation is by works. Okay? At napakinggan ko na ho ito minsan na meron daw nagdebate at ginamit ito at hindi nakasagot yung supposed to be pinagtatanggol ang salvation is by faith but through grace alone.
So maganda na rin na makita natin to. Ang sabi sa Romans chapter 2 verse 5, "But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." Muli, ang Diyos is a righteous judge. At kung siya'y matuwid na hukom, ano ang obligasyon niya? Ipataw ang parusa sa nagkasala. Okay? Now, ang sabi ng salita ng Diyos, verse 6, "Who will render to every man according to his deeds." Ang Diyos ay matuwid. Ipapataw niya ang marapat na parusa sang-ayon sa, ano daw? Sang-ayon sa deeds. Sang-ayon sa gawa. Verse 7, "To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor, immortality, and eternal life." Okay? Sang-ayon daw sa gawa mo, kung ikaw ay with patient continuance, bibigay sa iyo ng Diyos yung glory, honor, immortality, and eternal life. Sang-ayon sa gawa. Verse 8, "But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness," ano daw ang ibibigay ng Diyos? Indignation and wrath. Yung matinding puot ng Panginoon, yung matinding galit ng Panginoon. Verse 9, hindi lang yun, tribulation and anguish ibibigay ng Diyos. That is hell. Kanino? "Upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first and also of the Gentile." Hindi lang, ang hatol ng Diyos, hindi lang sa mga Hentil, pati sa mga Hudyo. But inulit niya, dahil matuwid ang Diyos, verse 10, "But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentiles." Teka muna, Brother Paul, parang salvation by works yan . So pag good ka, God will give you eternal life. Tama? Yung bang sinasabi ng verse? Yes! Parang may problema yan. Hindi, wala kang problema. So pag tinuloy mo ang basa, verse 10, "But glory and honor and peace to every man that worketh good." Tanong, meron bang good? Nakuha niyo ho? Ang Diyos kasi matuwid. Pag merong nakapasa, hindi pwedeng hindi niya ibibigay ang buhay na walang hanggan. Ganun siya katuwid. Pero ang problema, for all have sinned and come short of the glory of God. Wala kahit there's none good, no, not one. Yun ang problema. So pinapakita dito ni Pablo na ang Diyos ay matuwid. Ganun katuwid ang Diyos. Pag meron nakapasa, ibibigay niya ang buhay na walang hanggan. Pag hindi nakapasa, ibibigay niya ang karapat-dapat na puot. At ito ang sinabi ng Romans chapter, ito ang punto ng Romans chapter 1 hanggang chapter 3, lahat tayo ay guilty, walang nakapasa. Yun ang punto. For there is no respect of persons with God. Kahit pinanganak ka pa sa church, mula nung pinagbuntis ka, nasa church ka na, at hanggang mamatay ka, perfect ang attendance mo sa church, walang bigat yun sa paghinatulang ka ng Panginoon. Dahil ikaw pa rin ay isang taong makasalanan. Therefore, kung babalik tayo sa sinabi natin kanina, sinabi doon sa definition natin ng grace alone, maliban na lang ang makatarungang parusa para sa marami at tahasang kasalanan natin. Dahil ang Diyos ay matuwid na hukom, ang kanyang obligasyon sa atin ay ipataw ang parusa. Tuloy natin. Doon sa definition. Kaya nga, kung magliligtas man ang Diyos ng mga makasalanan, and that's what we are, na siyang ginawa niya. Okay? Kung magliligtas man ang Diyos, at nagkaroon kasi niya ng kung, at nagligtas talaga ang Panginoon. Ginawa talaga ng Panginoon. John chapter 3 verse 17, "For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Gumawa talaga ang Diyos ng kaparaanan upang magligtas. Hindi ito kung hindi nagawa na talaga, nangyari na talaga ang pagliligtas. Romans chapter 3 verse 24, "Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set
forth to be a propitiation through faith in His blood. Ibinigay na ng Diyos, ng Ama, ang kanyang anak upang maging pampalubag loob. That's the word propitiation, pampalubag loob. Muli, kung naalala niyo ho, sa Romans chapter 2, ano ang ibibigay ng Diyos? Wrath and indignation. Yung puot ng Diyos. Pero si Kristo ang propitiation, pampalubag loob upang mawala ang galit ng Panginoon sa atin. To declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. The point is this, ang Diyos ay gumawa na talaga. Hindi kung hindi tapos na ang pagliligtas. Ginawa na ito ng Panginoon. Now, meron ditong medyo controversial na salita. Kaya nga, kung magliligtas naman siya, ang Diyos ng mga makasalanan, na siyang ginawa niya sa ilan, pero hindi sa lahat. Ayan. Dito pumapasok yung L doon sa kilalang tulip, yung limited atonement or particular redemption. Muli, kung lahat ay tinubos ni Kristo, therefore, pagbalik ni Kristo, kukunin niya. So, Ephesians chapter 1, until the redemption of the purchased possession. So kung binayaran niya lahat, as in lahat, di lahat dapat kanya. Nakuha ho ba? That's approaching it logically, but let's look at it in the Word of God. Romans chapter 9 verse 15. Do sa mismong words na ito, isa sa mga implications na makukuha natin ito. For He saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Is it saying, kung ang Diyos ay nahabag talaga sa lahat at iniligtas ng Diyos lahat, walang saysay ito. Ibig sabihin ba ang Diyos ay nag-exercise ng kanyang pagpili kung kanino siya mahahabag? Yes. Nag-exercise siya ng kanyang prerogative to make a choice kung kanino siya mag-exercise ng compassion, saving compassion? Yes. So kanino ito nakadepende? So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth. Wala sa effort ng tao, wala sa kalooban ng tao, but of God that showeth mercy. So muli, ang implied dito sa Romans chapter 9 verse 15, hindi lahat. Hindi lahat. Matthew 1 verse 21, isang madalas nating nagiging pag-aaral kapag sasapit ang Kapaskuhan. And she shall bring forth a son, si Mary, manganganak ng lalaki, and thou shalt call his name Jesus. Bakit daw Jesus? For he shall save all men. No, shall save his people from their sins. Particular or general? Particular. John chapter 17 verse 9, yung high priestly prayer ng ating ngayon, hindi ito yung time para pag-aralan itong particular redemption. Ang pinupunto ko lang ho ay merong mga talata sa salita ng Diyos na malinaw. Actually mamaya sa preaching natin sa Romans chapter 10, hindi kontra yung whosoever sa particularity at katotohanan na ang Diyos ay pumipili. John chapter 17 verse 9, anong sabi niya? This is the high priestly prayer of Christ. I pray for them. I pray not, anong sunod? For the world. So there is them and there is the world. At yung them ay particular. At dito si Jesus namamagitan para sa them and not for the whole world. I pray for them and I pray for them. I pray not for the world but for them. Sino yung them? Which thou hast given me. Yung mga binigay ng Ama sa anak. Ito yung mga tupa ni Kristo na binigay ng Ama. At sila yung, anong sabi, hindi ko na nailagay dito sa John chapter 10, I am the good shepherd. The good shepherd giveth for his life for his sheep. Particular.
I pray for them and not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Binigay sa kanya ng Ama. Ephesians chapter, doon sa definition natin, muli, balik tayo sa definition sa taas. Kaya nga, kung magliligtas man siya o ang Diyos ng mga makasalanan na siyang ginawa ng Diyos, na ginawa niya sa ilan pero hindi sa lahat, ito ay dahil lang sa kaluguran niyang gawin ito. Muli, hindi siya obligado. Pero minabuti niya. Kaluguran niya na gawin ito. Pinili niya na gawin ito. So walang obligasyon ng Diyos, walang rason sa tao. Okay? Kung hindi ito ay galing mismo sa Panginoon. Ephesians chapter 1 verse 5, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ. Tayo ay tinakda sa pagkaampon. Muli, napakagandang larawan. Sa pag-ampon, pag mag-aampon, sino pipili? Yung aampon o yung aampunin? Yung aampon. So, sinong pumili? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos. Nakasalalay sa pagpili ng Diyos. Pero ito ang punto. Having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ. Hindi siya obligado. Saan ito nanggaling? According to the good pleasure of His will. Sang-ayon, and muli, meron hong mga tao na sinabi na, pag ang Diyos ang pumipili, ang sama naman niya, ang sama. No. It's the good pleasure of His will. Ephesians 1 verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him that worketh all things after the counsel of His own will. So, dapat naka-highlight dyan yung word na purpose. Sang-ayon sa layunin niya. Ito yung gusto niya, ito yung layunin niya. Ito yung will niya. So, ito ay dahil sa kaluguran niyang gawin ito. Pag sinabi nating biyaya ang kaligtasan, hindi dahil gusto natin, kundi dahil ginusto ng Diyos. Hindi siya obligado, hindi tayo karapat-dapat, pero ginusto niya. Romans 9 verse 11, muli, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calleth. Muli, the purpose of God, yung layunin ng Diyos. Ito yung kanyang kaluguran na gawin. Tuloy natin doon sa definition. Sa katunayan, maliban na lang sa biyaya niyang ito at sa gawa ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay o yung regenerating work na dumaloy mula sa biyayang ito, walang sinuman ang maliligtas. Muli, ito yung katotohanan. Maliban na lang sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagpapanganak sa ating muli, walang maliligtas. Muli, ang word, ang regeneration o yung kapanganakang muli, ang idea noon ay yung pagbibigay buhay. To be born again, anothen, to be born from above. Yun ang ibig sabihin. Hindi grupo ng relihiyon, ang born again ay hindi grupo ng relihiyon na sasalihan. Ang born again ay gawain ng banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa John 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pag hindi ka pinanganak na muli ng banal na Espiritu, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Now, ano ba itong born again na ito? Hindi ito bagay na gagawin mo at maboborn again ka. Ito ay gawa ng banal na Espiritu. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell when it's cometh, where it goeth. Anong punto? Hindi natin control ang regeneration. Wala sa ating kamay. Wala tayong switch. Okay, parang ilaw, switch on, ting! Regeneration, ting! Wala sa control natin. Hangin, hindi mo kayang kontrolin ang hangin. So is everyone that is born of the Spirit. So walang dati sa mga Baptist may sikat na libro, How to be Born Again.
walang steps to be born again. Ito ay gawa ng banal na spirito. Ang maliban dito, maliban na gumawa ang Diyos, maliban na ipanganak ka muli ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Walang taong maliligtas. John chapter 6 verse 44, no man can come to me. Wala daw pwedeng lumapit kay Kristo. Again, yung paglapit na yan ay paglapit sa kaligtasan. As Jesus gave the invitation, come unto me, all that ye labor and are heavy laden, and I will give you rest. And that rest is salvation rest. So to come to Christ is to be saved. At ang sabi ni Jesus, no man can come to me. Wala daw makakalapit sa Kanya at mananampalataya sa Kanya. Hindi kaya ng tao. At ang exemption na ito, except the Father which hath sent me, draw him. Liban na siya ay ilapit ng Ama. At sabi nga ng isang theologian, ang larawan niya ay parang yung balon, yung mga balon, dati may lubid, hinahatak, you draw water from the well. Hindi mo ini-invite yung water. Water, kung gusto mo akyat ka, hindi. You draw water from the well. Except the Father draw him. Hindi yung taong lumalapit kay Kristo. No. Ang tao ay inilalapit ng Diyos kay Kristo. At kung ngayon, ikaw ay mananampalataya, hindi dahil one day napakabuti mo at napaka-attentive mong makinig, kundi one day inilapit ka ng Ama. Biyaya. At anong tiyak? Kapag inilapit ka ng Ama, pag inilapit ka ng Ama, ang sabi ni Jesus, I will raise him up at the last day. So hindi ito general invitation. Bakit? Kung ito'y general invitation, that is parang drawing lang, ini-invite ka lang na, lapit ka, please, lapit, kung gusto mo, ikaw magdedesisyon, no. Hindi yun, kasi pag gano'n, lahat maliligtas. Basta nakapakinig ng preaching, maliligtas. Kasi ang sabi ni Jesus, I will raise him up at the last day. So this drawing, hindi yung drawing ha, hindi yung drawing ka na naman dyan eh. Plano ka ng plano, puro drawing. Itong paghatak na ito, for the lack of better term, itong paghila na ito ng Diyos is effective. Kaya doon lumalabas yung, muli, doon sa tulip, pasensya na ho, yung irresistible grace. Kasi, si Jesus mismo nagsabi, yung dinro ng Panginoon sa Kanya, ng Ama, I will raise him up. Tiyak maliligtas. It is effective. Verse 65. And he, Jesus said, therefore said I unto you, that no man can come unto me. Walang taong may kayang lumapit sa akin. Muli, ang exemption na saan? Except it were given unto him of my Father. Liban na lang na ibigay ng Ama. Muli, yung paglapit kay Kristo is by faith. At ito daw ay ibinigay ng Ama. Ang ating pananampalataya sa Ebanghelyo, kaya tayo naligtas, ay ibinigay ng Ama. Hindi ito galing sa puso ng taong makasalanan. Ito ay galing sa Diyos na banal at mahabagin. So, liban. Sa katunayan, maliban na lang sa biyaya ng Diyos na ito. Muli, makita nyo, karapat dapat ba tayong bigyan ng pananampalataya? Karapat dapat ba tayong ilapit kay Kristo? No, it's all God's doing and it's all God's grace. Grace. 1 Timothy chapter 2 verse 15, in meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Tayo dati ay nananampalataya sa peking ebanghelyo, pero tayo ay nagsisi at nanampalataya. Nakita natin saan galing yung pananampalataya, galing sa Panginoon, saan galing ang pagsisisi. Sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi. So muli, balik tayo doon sa definition natin. Kung ang mga pamamaraan ng tao o mga techniques o mga strategies lang ang pagbabatayan, walang kakayahan ang mga ito na magdala ng sinuman para sumampalataya kay Kristo. Walang techniques. Hindi dahil kulang yung illustration. Hindi dahil
kulang sa sigaw yung pastor. Kung sumigaw lang sana si Brother Paul doon sa preaching, baka mas maraming, kung nagdrama lang ng konti. At actually, ganun ang maraming mga churches. Dadaanin sa drama, dadaanin sa paiyak. Pinukwento sa akin ni Sister Jonah, dati nasa JIL siya, sabi niya, padrama, paiyak. Tinatraining yung mga preachers nila kung paano magpapaiyak. Dahil pag na-trigger yung emotion, lalapit. Tatanggap. So, hindi yung techniques and strategies ng tao. Muli, ang sabi ni Jesus, and He said, therefore said I unto you, that no man can come unto me. And the only exemption to that ay nakasalalay sa Diyos. Kung ibibigay ng Ama. So, sana makita ho natin dito, sa evangelism, i-apply ko lang mabilis sa evangelism. Una, huwag tayong maging tiwala sa ating sarili. Meron akong surefire na presentation, surefire na questions, at yung kakausapin ko, tiyak tatanggap. Sabi ko sa inyo mga kapatid, 95% na nakakausap ko, tumatanggap. Dati Kasi tatanungin ko tatanggapin mo ba o tatanggihan mo si Kristo? Sinong matinong tatanggi? Wala. Paano mo tatanggapin? Sumunod ka sa panalangin. Di susunod sa panalangin. So that is, ang tawag doon, manipulative. Walang pagkaunawa sa katotohanan, pero dahil nilid siya doon, napatanggap siya. Ang exemption ay wala sa strategies or techniques. Now, kung hindi ito nakasalalay sa atin, nakasalalay sa Diyos, ito naman ang magbibigay pag-asa sa atin. Could you imagine? Sabi nga ni John MacArthur, could you imagine? Nakasalalay sa balikat ko. Kung totoo, nakasalalay sa balikat ng mga mangangaral ang kaligtasan ng mga tao. Sabi niya, hindi ko kayang matulog kung ganun. At dito lalabas ko, sa biyaya ng Diyos, ginamit tayo ng Panginoon para meron makakilala sa Diyos. Sa kabila ng kakulangan mo, sa kabila ng kakulangan natin ng kahusayan, ng kaparaanan, ng kabanalan, ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin. So, share the gospel. Pero Paul, hindi ako bihasa. Share the gospel. Ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya. Hindi ibig sabihin niya na huwag kang magpakahusay. May lugar yun. Pero hindi nakasalalay sa atin, nakasalalay sa Panginoon. So that's just an application sa bagay ho ng evangelism. Ito ay nakasalalay sa Diyos. John 6:65, sinabi natin kanina, huwag natin ulitin. 1 Corinthians chapter 2, verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Hindi tatanggapin ng tao. Kahit si Pablo pa ang nangaral. Mga kapatid, meron ba tayong mailalapat na mas magaling pa kay Apostol Pablo? Sa theology and sa preaching? Bukod syempre sa ating Panginoong Hesukristo. Ilagay mo na ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ba na nakapakinig sa Kanya? Sumampalataya? Hindi. Hindi yung husay ng mga ngaral. Hindi natin discount yun. May lugar yun, humanly speaking. Nevertheless, ang katotohanan ito'y nakasalalay sa Panginoon. At anong dahilan? Bakit hindi kaya ng tao? They are foolishness unto Him, neither can He know them because they are spiritually discerned. Dahil ang tao ay patay sa spirito. Spiritually dead ang isang taong makasalanan. Ayaw niya at hindi niya kaya. Okay? Sana pagkaunawaan yung maigi. Mahalaga ito. Ayaw niya, it is foolishness unto Him, neither can He know them because they are spiritual. Hindi niya kaya. So, ang tao ay hindi, gusto sana niya, pero hindi niya kaya. No, hindi ganun. Ang description ng taong hindi ligtas ay ito. Ayaw niya at hindi niya kaya. Mahalaga po yun. Tuloy natin yung definition ng grace alone. Tanging biyaya lamang ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu ang makapagdadala sa atin kay Kristo. At siyang makapagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan at magbabangon sa atin mula sa kamatayan tungo sa espiritual na buhay. Tingnan natin ng pansin yung unang bahagi, tanging biyaya lamang ng Diyos
na ipinahayag sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu ang makapagdadala sa atin kay Kristo. Muli, nasa napansin lahat to biyaya. Patay tayo sa kasalanan. Obligasyon ba ng Diyos na tayo ipanganak na muli? Obligasyon ba ng Diyos na tayo ilapit kay Kristo? Hindi. So muli makikita, biyaya, tanging biyaya lamang ng Panginoon. Na sa pamamagitan ng ipaghahayag na Diyos, tanging sa biyaya lamang ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu ang makapagdala sa atin kay Kristo. Romans 5 verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts. How? By the dynamic preaching of the pastor. No. By the Holy Ghost. Ang banal na Espiritu, hindi ka karapat-dapat, rebelde tayo. Foolishness nga sa atin eh. At hindi natin kaya. Pero, paano nangyari isang araw, sumampalataya ka? The love of God is shed abroad in your heart by the Holy Ghost. Gawa ng banal na Espiritu. Acts 16 verse 14, isa sa pinaka-paborito kong halimbawa ito. And a certain woman, so si Pablo, at kasama niya si Silas, nangaral sila sa tabing ilog. Bakit sa tabing ilog? Dahil pag ang isang lugar o isang bayan ay walang sapat na mga Hudyong ama ng tahanan. Kung nagkakamali, dapat may 12 o 13 ama ng tahanan na Hudyo. At saka sila makakapag-form ng synagogue. So ibig sabihin, pag walang ganun, walang synagogue. So dito sa lugar, nakalimutan ko kung saan lugar ito, nasa verse 13 yata, walang sapat na Hudyo. So saan sila pumupunta? Kadalasan ng mga Hudyo pumunta sa may tabing ilog para doon sila sumamba. Yun lang yung context. And a certain woman named Lydia, at nangaral sila Apostol Pablo doon sa tabing ilog, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God. So higit sa malamang ito'y Hudyo na nakatira sa mga bayang hintil. Heard us, whose heart, what? The Lord opened. Nung naunawaan ko ito mga kapatid, tinigilan ko na yung pagsasabing, buksan mo ang puso mo sa... No! Ayaw nga ng tao. Ang nagbubukas ng puso ay ang Diyos. Bakit isang araw tinanggap mo si Kristo? Dahil hindi ka man karapat-dapat, pero yung pusong bato, pinalitan ng pusong laman at binuksan ng Diyos ang puso mo. Binuksan ng Diyos ang puso natin. At anong naging resulta? That she attended unto the things which were spoken of Paul. That means she paid attention, at ang implication niya, she paid attention na nagresulta sa kanyang pananampalataya. Wala sa husay ng mga ngaral. Paul is pwede natin sabihin, the greatest preacher, the greatest theologian of the New Testament church, pero hindi pa rin nakasalalay sa kanya, libang buksan ng Diyos ang puso. She attended unto the things that were spoken of Paul. Kaya nga totoo ang sinabi ni Paul Washer, ang bawat tumatayo sa likuran ng pulpito at nangangaral ng ebanghelyo, we are desperate men. Wala sa kakayahan, wala sa sigaw, wala sa lighting, wala sa mood setting para maligtas ang mga tao. Ang tanging kayang gawin ng mga ngaral ay maging tapat sa pangangaral. Ang sabi ni Jesus, my sheep will hear my voice. At kailangang siguraduhin ng mga ngaral na pag nangangaral siya, it is the voice of God. It is the word of God. So muli, ang Diyos ang nagbubukas ng puso. At pag ito'y ginawa ng Diyos, at siyang makapagpapalaya sa atin, ang Diyos lamang ang makapagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan, at yun yung dati nating kalagayan, at babangon sa atin mula sa kamatayan tungo sa espiritual na buhay. Colossians 1 verse 13, kung yung naalala, pinag-aralan natin ito, who hath delivered us. That is, God delivered us or saved us from the power of darkness. Lahat tayo
Ano man ang ating background before our salvation, tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Whether we are as religious as you were, maaring relihiyoso ka, maaring may Bible ka na at binabasa mo araw-araw, but before your salvation, we were under the power of darkness. At nung tayo ay naligtas, had translated us into the kingdom of His dear Son. So mula sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng kadiliman, tayo ay inilagay sa kaharian o sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Romans 6:6 ang sabi, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Pinalaya tayo sa kasalanan. Brother Paul, paano tayo namatay? Namatay tayong kasama ni Kristo. Pinako. Our old man is dead. Malaya na tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Yes, hindi na master ang kasalanan. Siya ngayon ay isang pugante na nakatahan pa rin sa ating mga laman. Pero hindi na siya ang hari. Romans 8 verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Again, not our righteousness. But if the spirit of Him, huwag ka mag-alala, yung katawan, mamamatay pa rin. Kristiyano ka, mamamatay pa rin ang katawan dahil may nakatahan pa rin kasalanan. Pero huwag kang mag-alala. But if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies. Yang katawan na, itong katawan natin na isang araw mamamatay dahil sa kasalanan, bubuhayin muli by His Spirit that dwelleth in you. Mayroong pagkabuhay muli, may pag-asa ng muling pagkabuhay. Galatians chapter 5 verse 22. Muli, hindi lamang ito yung literal physical resurrection, but also living out a spiritual life na kasalalay sa biyaya ng Panginoon. Anong sabi? But the fruit of the Spirit, that word fruit, in contrast, pag binasa nyo yung verse 20-21, the work of the flesh, yung work ng flesh, sa Galatians 5:20-21, and then sa verse 22, the fruit of the Spirit. So the work of the flesh, the fruit of the Spirit, equivalent to the work of the Spirit. Nakuha niyo? Gawa ito ng banal na Espiritu. Gawa ito ng banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. Against such there is no law. Pag ikaw ay nag-obserba sa buhay mo at nakasumpong ka, tingnan mo ang buhay mo sa biyaya ng Diyos nung mula nung ikay nanampalataya, nakasumpong ka ng ebidensya ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. It's not your work. Hindi yung galing sa iyo. Hindi yung galing sa atin. Ito ay muli, biyaya pa rin. Biyaya pa rin. Gawa ng banal na Espiritu. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also what? Walk in the Spirit. That is, yung pang-araw-araw nating buhay. Hindi sapat na i-claim mo lang, dapat ito'y makita sa buhay natin. So muli, basahin natin. I hope nakita natin. Kaya natin ginawa ito, sana makita natin itong mahabang pangungusap na ito about sola gratia or grace alone, ay hindi lang pangungusap na inimbento ng mga Baptist o ng mga Reformers. No. Kaya natin ginawa yun, makita natin na bawat bahagi nitong mahabang pangungusap na ito about grace alone ay nakatungtong o nag-uugat mula sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. So basahin natin muli at sa pagtatapos natin ng ating pag-aaral ng paksang ito ng grace alone, ang mga tao ay walang maaaring angkinin sa Diyos. Ibig sabihin, walang obligasyon ng Diyos sa atin, maliban na lang ang makatarungang parusa para sa marami at tahasang mga kasalanan natin. Kaya nga, kung magliligtas man siya o ang Diyos ng mga makasalanan na siyang ginawa niya sa ilan pero hindi sa lahat, ito ay dahil lang sa kaluguran niyang gawin ito. Sa katunayan, maliban na lang sa biyaya niyang ito,
at sa gawa ng banal na Espiritong nagbibigay buhay, na dumaloy mula sa biyayang ito, walang sino man ang maliligtas. Kung ang mga pamamaraan ng tao, mga techniques o mga strategies lang ang pagbabatayan, walang kakayahan ng mga ito na magdala sa sino man para sumampalataya kay Kristo. Tanging ang biyaya lamang ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu ang makapagdadala sa atin kay Kristo at siya makapagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan at babangon sa atin mula sa kamatayan tungo sa espiritual na buhay. So doon ho, tatapos ang ating pag-aaral about, again, hindi ibig sabihin na natalakay natin ang lahat. Marami pa tayo pwedeng pag-aralan at tingnan, pero hindi yun ang layunin ng ating lesson sa umagang ito. Grace alone. Salvation is by grace alone. Meron ho bang may tanong? Question po? At kung meron ho, pakitaas ang inyong kamay, ibibigay ho ang mic para ho marinig din ng ating mga kapatiran na nasa online. Meron ho ba? Question? Meron lugar na malabo, kailangan ng pagliliwanag, o baka merong galit, sana wala. Marami tayong mga kapatiran na may karamdaman, ano ho? At medyo inaasahan ko na ho dahil talagang usong-uso. Ano ho? Kung wala ho sa online, baka meron hong comment, wala. Meron ho nag-text si Brother Boy, ang sabi niya, yung mga naniniwala sa Christ plus membership plus baptism plus obedience plus etc., gaya ng mga INC, RACC, possible ba na tunay silang born again o ligtas? Kung tunay silang sumasampalataya kay Kristo at hindi sila ligtas. Hindi po pwede. Nalalagay sila sa kategorya na sila ay nananampalataya sa pilipit na ebanghelyo. At walang kaligtasan po doon. Okay? So, kaya ho, sa Acts chapter 15, pag binasa nyo ho, naging malaking usapin na nung merong mga Hudyo, hindi nila tinatanggi si Jesus, pero sinasabi nila na mga Hentil, kailangan din daw magpatuli si Jesus at pagtutuli para sila maligtas. At niliwanag ng mga apostol na hindi ganun. Walang kaligtasan ho sa mga ganun ang pananampalataya. Paano yung sumasampalataya daw sa gospel at surely saved pero nagdadasal ng rosaryo at o nagpapatuloy pa din sa iba pang unbiblical beliefs and practices, saved kaya sila? Muli, lahat siguro tayo, nung tayo naligtas, nung moment na tayo naligtas, meron pa rin tayong daladala na mga hindi tamang paniniwala at gawain mula sa dating pananampalataya. Tama ho ba? Hindi naman automatic agad na nawawala agad. So, listen po, maaaring ang isang tunay na mananampalataya for a period of time dahil kulang pa sa pagtuturo, kulang pa sa paglago, ay nagpapatuloy doon sa ilang mga maling gawain or maaaring maling paniniwala. Again, napakaraming pagkakataon. Matagal ng Kristiyano, pero mapapakinggan mo yung mga pamahiin pa rin, may mga pa rin. Matagal ng Kristiyano, pero nahandun pa rin sa mga ganong mga bagay. Now, ito ang problema. Meron akong natutunan sa isang kaibigang pastor. Ang sabi niya, hindi lang what we must believe, but what we must not deny. Yan. May mga bagay na dapat tayong sampalatayanan para tayo maligtas. At may mga bagay na hindi mo dapat i-deny para makita na talaga ikaw ay ligtas. Ngayon, pag dumating na ang mga pagtuturo, naipakita talaga. Let's say, pagdadasal kay Maria, wag na lang rosaryo, lahat ng pagdadasal kay Maria. Naipakita na sa iyo sa Bible. Nakiklaim kang Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, pero naipakita na sa iyo sa Bible na hindi totoo. At nakita mong hindi totoo. Muli, okay? Yun yung premise. Pero mas pinipili mo pa rin gawin. Yun ay malaking panganib. Na baka mamaya, kung hindi man, kulang pa,
Kasi hindi naman lahat isang turuan agad eh. Tama ho ba? Hindi lahat ng isang lapagan, isang Bible study malinaw agad. Minsan it takes time. Pero kung ang tendency ay tuloy-tuloy na pag-resist sa katotohanan, higit sa malamang ito'y ebidensya ng hindi talaga pagiging tunay na mananampalataya. So, muli, mahirap at napaka-mapanganib na maglatag tayo agad ng generalization. Sapagkat, muli sa ating sariling karanasan, ay baka ganun din yung atin hong pinagdaanan. So, liban na lang kung talagang naturuan na at kumbinsido silang mali, pero ayaw nilang bitawan yung mali, yun ay mapanganib. Sapagkat ang sabi ni Apostol Juan, ang mga pinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Pwede bang mahulog sa kasalanan? Yes. Pero hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Magkaiba ho yun. Anong sasabihin ko, Brother Paul? Kung ganun yung kausap ko. Kung ganun ang kausap, ang pwede nating sabihin, mahirap na hatulan agad, hindi ka ligtas. Ang isang maaaring pwedeng sabihin, kaibigan, sa ganyang kalagayan mo, sangayon sa Bible, sa tingin ko, wala kang basihan para i-claim na ikaw ay totoong ligtas. Kasi sabi mo naman, malinaw, kumbinsido ka, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, pero nagpapatuloy ka dyan. Sangayon sa ginagawa mo, mahigit sa malamang, malaking question yung claim mo na ikaw ay isang tunay na mananampalataya ni Kristo. Siyasatin mo ang iyong sarili. Siyasatin mo ang iyong sarili. So, yun ho, ilan sa mga bagay na pwede natin. Ngayon, iba naman yung tahasang dinideny ang gospel. Nakuha niyo ba? Pag tahasang dinideny ang gospel, we can, as the Bible said, hindi sila ligtas. Kaya natin sabihin agad na hindi sila mga mananampalataya ni Kristo. Kung wala na hong tanong, ito matatapos ang ating Sunday School. Doon ho sa likuran. Ayun po. Good morning po, Brother Paul. Clarification lang po sa Apo. sa nabasa ko. Usually kapag we are convinced sa particular redemption, but some of the mga nakakausap ko regarding sa particular redemption, yung mga lagi nilang sinasabi about sa Christian apostasy sa Hebreo chapter 6. Saan po? Sa Hebrews chapter 6 po, Hebrews yung chapter about 6. na they experienced they tasted the heavenly gifts and shared in the Holy Spirit, and they have tasted the goodness of the Word of God and the power of the age to come, and they have fallen away to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding up Him to contempt. Sa Hebrews chapter 6, verses 3 to 6 po. Usually po parang na kung hindi sila pinili, bakit na experience nila yung ganong grace ng Diyos, but then is hindi naman pala sila ligtas. And second po sa 2 Peter chapter 3:19 na regarding sa mga sino po ba yung nire-refer ni Apostle Peter, yung all na yung mga binanggit doon na all na magrepent sila. Sino po ba refer doon? Yung mga elect po ba o yung mga tao na in general? Tingin ko hindi ho yun. 2 Peter pala. 2 Peter, sa 1 Peter pala ako. 3 verse 19. Verse 9. And the Lord is not slack concerning His promises. Sige, dalawang talata ho. Tignan ho natin pareho. Saan ba yung marker ko? Thank you po. Very good question. Very observative question. Yes, madalang ko hong na-encounter ang Hebrews chapter 6 verses 3 to 6 as a question for particular redemption. Pero madalas, ito ay question na binabanggit patungkol sa security ng salvation. I hope tayo kumbinsido sa security ng salvation. Pag ang isang tao ay totoong naligtas, hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Nothing can separate us from
the love of God. Pero ang sabi nga dito sa Hebrews chapter 6, verse 3, and this will we do if God permit, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again to repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Unang consideration po is always consider the context. Okay? Because a text without a context is a pretext, nagiging excuse para palabasin kung ano yung gusto nating paniniwala. Anong context ng Book of Hebrews? Ang Book of Hebrews po ay sinulat para sa mga Kristiyano na Hudyo na under pressure. Because of persecution, marami ang nag-a-apostatize, tumatalikod sa pananampalataya. At kung naalala nyo yung pag-aaral natin sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, we went back all the way sa Hebrews chapter 10, na ang sabi ng writer ng Hebrews, kapag if we willingly sin, if we sin willfully, ano lang naghihintay? Wala nang hain para sa kasalanan. Kundi ang naghihintay ay yung puot ng Diyos. It's the same context dito sa Hebrews chapter 6. Nalaman na nila, kumbinsido sila, they are in the community ng mga Kristiyano. No? Sabi nga sa Hebrews chapter 3 verse 12, ang sabi ho sa Hebrews 3, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. They are among believers na maaaring yung joy, yung truth, maraming ganon. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus sa parable of the sower, nakapakinig ng salita ng Diyos, and anon with joy receiveth the word. Daglian at meron pang kagalakan. Maaaring mangyari na isang tao na nasa church, nakapakinig ng ebanghelyo, merong joy, woo, 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 salvation by grace through faith alone, at kasama siya for so many years sa loob ng church. And experience niya yung fellowship, experience niya yung pagmamahalan, experience niya lahat ng ito. At maaaring for a period of time, merong quote-unquote joy. Pero sumikat na yung araw, dahil walang ugat, wala na. At ito rin yung sinasabi ng Hebrews chapter 6, verse number 6, if they shall fall away. Nag-apostatize. At ang apostasy, yung pagtalikod kay Kristo, ay ebidensya na hindi talaga sila. With all the joy and experience, kasama sila sa Lord's Supper, kasama sila, talagang yung whole quote-unquote Christian experience, ang hindi na nararanasan is glorification. Pero they apostatize. It is impossible for them to renew them again to repentance. Muli, pag tinalikuran nila si Kristo, wala na. Wala na. Tinalikuran nila si Kristo. So, sa kabuuan ng Book of Hebrews, hindi ito mga Kristiyano na nawala ang kaligtasan. Ito ay mga nagpakilalang mananampalataya and may have great experiences among the believers. Pero they fall away. Na hindi talaga sila. As John said, they went out from us because they were not of us. So, hindi ibig sabihin kasama sila sa tinubos kasi ang sabi ni Jesus, lahat ng binigay, all that the Father hath given me shall come to me. And he that cometh unto me will I no wise cast out. At sabi nga niya rin, binasa natin kanina, he will raise him up at the last day. So, hindi uubra na sila totoong Kristiyano, totoong tinubos, kasama sa particularly redeemed, pero nawala ang kanilang kaligtasan. I hope na nakatulong kayo. Punta ko tayo sa isa, sa 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering. At ang isa sa mga kiho dito ay yung susunod na salita. Ay, pwede bang i-post natin sa 2 Peter chapter 3, verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but long-suffering to, anong susunod na salita?
Usward. Sino yung us? Lahat ng tao? O us, Peter, and believers na sinusulatan niya? I believe sa context, ang makikita natin dyan, well, basahin natin sa verse 8. Verse 8, balikan natin. But beloved, be not ignorant of this thing. One day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise. Kanino ba siya may pangako? Sa mga mananampalataya, babalik siya. As some men count slackness, but long-suffering to usward. Sino yung us? Mga mananampalataya. And at best, dun sa paglilimitan ni Pedro, sinabi niya, hindi to sa lahat ng tao, kundi to usward, particularly kung isasapo din isama ho dyan yung mga pinili ng Panginoon. Usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So may particular na tinutukoy si Pedro. At sa text and sa context, hindi world lahat ng tao, kung hindi particularly yung mga mananampalataya at pwede nating i-extend sa mga pinili ng Panginoon. They will repent. They will come to Christ. At actually kasama yan sa pag-aaral natin sa Romans chapter 11, when the fullness of the Gentiles become in. May sinabi si Pablo, pag yung kabuuan ng mga hintil, ibig sabihin lahat ng hintil, hindi. May partikular na bilang at kabuuan ng mga hintil. Pag pumasok na yun, maliligtas ang Israel. So, makikita ho natin na when we consider the context, ay mas maunawaan ho natin yung tinutukoy ho dyan. Yes, God commands all men everywhere to repent. God commands all men everywhere. Obligado ang taong magsisi at manampalataya. Pero doon pa rin yung katotohanan na ang Diyos ay merong mga pinili. Hindi pinilit, pinili. So thank you po. At I hope ay napakagandang mga tanong po yan. Tayo ho ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa salita mo, nabasihan namin ang aming pananampalataya, at nawa patuloy mo kaming tulungan na lumalumpa, lumagupa sa pagkakilala sa iyo at sa iyong mga katotohanan. And we pray as we sa biyaya mo, try to share the gospel, ay lalo kaming maging kumbinsido at itatag namin ito, itangtong namin ito na ang kaligtasan ay sa biyaya mo lamang. At Lord, salamat sapagkat alam namin na sa biyaya mo, kahit ang mga matigas na mga makasalanan, ay maaari mo pa rin iligtas. Muli, pagpalain mo maging ang time ng aming fellowship at ang mga pagsasalu-saluhan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At 10 a.m. po, magsisimula ho ang ating worship service. God bless po.